Kyung-hee, Wat Chai mga kapuso. Ngayong Chinese New Year, sentro ng pagdiriwang dito sa bansa, ang oldest Chinatown sa mundo, ang Binondo. Dagsa pa rin ang mga tao sa Binondo sa unang araw ng Year of the Wood Dragon. Ang masaya at makulay na pagdiriwang doon at sa iba pang lugar sa bansa, tutukan maya-maya lang. Magandang hapon po. Bistado sa operasyon ng pulisya ang iligal na bentahan ng mga armas na natuklas ang pag-aari pala ng gobyerno. Isang kabaro nila at isang miyembro umano ng MILF ang nahuli. At yan ang tinutukan ni Marisol Abdurrahman, exclusive. Inaresto ng Philippine National Police Criminal and Investigation and Detection Group sa Maguindanao ang dalawang lalaking ito matapos mabilhan ng baril. Pulis ang isa sa kanila, si Master Sergeant Datu Halil Uto Jocolano. Ang isa pa, si Asrap Gumama Buaw alias Kagi Darwin, miyembro ng MILF o Moro Islamic Liberation Front. Ang operasyon ay bunso ng natanggap na impormasyon ng CIDG na talamak ang bentahan ng mga iligal na baril at malawak at malakihan daw ang transaksyon nito. Matagal na pong problema ito, yung pagbibinta ng mga baril. At they are selling these illegal firearms online at talagang ang dami nilang mga customer na bumibili. Nakuha sa mga suspect ang mga matataas na kalibre ng baril at libo-libong bala at ang ikinagulat ng CIDG. Doon sa nahuli naming baril ay pagmamayari ng Armed Forces of the Philippines, pati yung mga libo-libong ammunitions. Malaking problema ito. Bakit yung pagmamayari ng gobyerno ng mga baril ay napupunta dito sa mga unscrupulous individuals? Pagtataka rin ng CIDG, paano nagkaroon ng koneksyon ng pulis at isang miyembro ng MILF? Mga machine gun, mga high explosives, mga grenade launcher, hindi basta-basta ito kung saan ito nagmumula. This is a big transaction. Kamakailan lang, naging mainit ang usapin sa mga baril na isinusuko ng MILF sa gobyerno matapos kwestiyonin ng ilang senador ang kaunti umanong bilang ng mga isinusukong baril. Yung mga iba, sira-sira, pero kabaliktaran naman dito sa nakahuli nating binibinta nilang baril na talagang condition pa at mga bago pa. Sasampahan ng reklamong paglabag sa RA 10591 ang mga suspect na tumangging magbigay ng pahayag. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng Armed Forces of the Philippines. Patuloy na iniimbestigahan ng PNP-CIDG ang nangyari. Aalamin kung paano napunta sa kamay ng mga suspect ang mga government property ng mga baril at mga bala. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abdurrahman, nakatutok 24 oras. Nalambat ng mga otoridad dito sa bansa ang Koreanong pugante na nagre-recruit umano ng mga Pinoy para maghatid ng droga sa South Korea. Nakatutok si John Consulta, exclusive. Lumipad pa Marinduque para sana umano makaiwas sa huli, pero natiklo rin ng BI Fugitive Search Unit at PDEA ang high-profile Korean fugitive na si Sim Dong-woo. 2021 na aresto na natin siya dahil sa kaso niya sa Korea for telecom fraud. Na-release siya na hindi alam ng BI kaya siya ay nagtago ulit. And na-monitor siya ng ating Korean counterparts dahil nga sa mga na-intercept na drug mule sa Korea kung saan upon investigation na pag-alaman na siya ang source dito sa Pilipinas. Ang bagong kaso daw ng Korean National nagpapadala ng shabu sa pamamagitan ng kanyang mga Koreanong drug mules na nire-recruit dito sa Pilipinas. Nilalagay nila itong mga methamphetamine or shabu sa sole ng sapatos. May mga instances na nilalagay din sa sanitary pads at nilalagay sa kanilang private parts para nga hindi ma-check ng ating mga airport authorities. Kaya ito'y nakakalusot papunta ng Korea. Kada biyahe nila, nasa 200 grams lang naman yung dinadala nila. Sinisika pa namin kunin ang panig ng Koreanong pugante na nakapit ngayon sa BI Detention Facility. Siya po ay mananatili sa ating facility in Bicutan, Taguig habang umaandar po ang kanyang kaso. After po ng kanyang deportation case, paalisin na po natin siya dito sa bansa at kasama po niyan ay naka-blacklist po siya.
nagsasagawa na ng backtracking ang Bureau of Immigration para matukoy kung sino-sino pa ang mga kasabwat ng naarestong Koreano. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Umakyat na sa 28 ang bilang ng nasawi kasunod ng landslide sa Maco, Davao de Oro. Ang search and retrieval operations kanina naantala pa dahil sa lindol. Mula sa Mawab, Davao de Oro, nakatutukla si Argel Relator ng GMA Regional TV, 1 Mindanao. Argel? Pia, umabot na nga sa 28 ang bilang ng mga nasawi sa landslide sa bayan ng Maco, Davao de Oro. At mahigit isang oras na naantala ang operasyon ng mga rescuer dahil yumanig kaninang tanghali. Dahan-dahan ang paghuhukay at mano-mano na ang pagpapala ng lupa ng mga rescue team sa pinangyarihan ng landslide sa Maco, Davao de Oro. Umaasa silang may mga buhay pa sa mga guho. Bukod sa mga bus na unang iniulat na nilamon ng lupa, hanggang 6 na bahay sa Barangay Masara ang kasabay na natabunan. Naglalagay sila ng parang berm, no? Berm dito. So, yung nahakot nila o nahukay nila dito, itatambak dyan para mag-serve din ng pang buffer o protection para dito sa may mga activities dito sa ating mga responders. So ito yon. Tapos once maklear, makita na yung original ground, kung ano naman sila aakyat dito. Although ang volume ng kuan din na retrieve ng mga bodies is yung nandito banda. Pero kaninang alas 10 ng umaga, isang bangkay ang ibinaba mula sa Ground Zero papunta sa Incident Command Post. Isa sa ilalim pa ang bangkay sa post-mortem examination. Nakaantala naman sa operasyon ang magkasunod na lindol na naramdaman kaninang umaga at pasado tanghali. Pinahinto muna ang operasyon sa Ground Zero nang maramdaman ang 5.8 magnitude na lindol pasado alas 11 ng umaga na ang sentro ay nasa Agusan del Norte. Nag-evac yung ating mga rescuers, pumunta sa safer grounds. Nandoon lang yun sa vicinity. But unfortunately, nagkaroon ng movement yung kung saan yung may nagkaroon ng landslide. Kaya nag-alis talaga sila. 5.2 magnitude ang kasunod na lindol na ang sentro naman ay sa Esperanza, Agusan del Sur. Ngayong araw, 28 na ang kumpirmadong namatay. 77 ang nawawala at 32 ang sugatan. Isa sa mga survivor, ang 73 anyos na si Nanay Ninita na nabali ang kanang braso hanggang kamay at isa sa mga in-airlift noong Miyerkules patungong Tagum City. Nakatakda na siyang makalabas sa ospital pero may trauma pa rin daw siya sa pagguho. Dili may matulog di sa balay kay nakahibalo ko nga murag dili na gyud maayo. Magkahulog-hulog magud ang yuta. Yuta gamay, tubig gamay. Nawala man ang kanyang bahay at kabuhayan, nagpapasalamat pa rin siya sa kinonsiderang ikalawang buhay. Ang Ginoo akong gipasalamatan kay gihatagan ko niya ikaduhang kinabuhi. Mao ra gyud na. Ug sa mga tawo nga nagtabang sa amua. Ayon sa Apex Mining, nagbibigay raw sila ng food packs, tubig at serbisyong medikal sa mga apektadong komunidad. Nakikipag-ugnayan din daw sila sa DSWD sa pagbibigay ng psychosocial trauma counseling sa mga naapektuhan ng pagguho. Pia, hanggang sa ngayon ay umaasa pa rin ang mga rescuer na may mahuhukay pang buhay na tao sa Ground Zero. Magpapatuloy naman bukas ang isasagawa nila na rescue at retrieval operations. Pia. Maraming salamat, Argel Relator ng GMA Regional TV, 1 Mindanao. Susunod. Nawi sa disgrasya ang karerang idinao sa isang pista sa Candoni, Negros Occidental. Patay ang isang minor de edad at sugatan ng 3 iba pa na lahat nanonood lang. Nakatutok si Eileen Pedreso ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Tagpo ito sa isang drug race noong February 8 sa Candoni, Negros Occidental na bahagi ng kanilang dinagyaw sa Tablas Festival 2024. Pinagtutulungang maisakay sa ambulansya ang mga nasa gilid ng racetrack nang mauwi sa disgrasya ang karera. Ilang metro pa lang mula sa starting point ng karera ang motorsiklo nang nawala ng kontrol ang rider at dumiretso sa mga nanonood sa gilid. Ang rider wala yung makontrol ang motor kasi ang motor nga nabuyan yung motor kag naga siya man naglupad na siya.
Patay ang isang minor de edad. 3 naman ang sugatan, isang babae, isang tanod at rider. Ayon sa hepe ng Kanduni Municipal Police Station, agad pinahinto ang aktibidad matapos ang aksidente. Ikinalulungkot naman ng alkalde ng Kanduni na si Mayor Ray Ruiz ang nangyari at nangakong magpapaabot ang LGU ng tulong sa mga biktima. Dahil sa nangyari, ipinagbabawal na ang mga event na ito sa susunod na taon. Para sa GMA Regional TV, One Western Visayas at GMA Integrated News, Aileen Pedreso, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, simula ngayong araw, hindi na libre ang pagdaan sa Cavite-Laguna Expressway o CALAX. Sinimula na po kasi ang paniningil sa toll nito. Para po sa mga Class 1 vehicles, 14 pesos hanggang 81 pesos ang singil, depende sa entry at exit point ng sasakyan. Sa Class 2 vehicles, 29 hanggang 163 pesos naman. At para sa mga Class 3 vehicles, 43 hanggang 244 pesos. Ang makokolektang toll ay gagamitin sa maintenance at pagsasaayos ng kalsada. Naging malaking bagay din ang 3 buwang libre ang pagpapadaan doon sa mga motorista, lalo na ang mga papuntang Tagaytay. Mula sa makukulay na fireworks display at dragon dance at hagisan ng libreng tikoy, buhay na buhay ngayong Chinese New Year at long weekend ang Binondo. At nakatutok doon live si Bernadette Reyes. Bernadette? Ivan, walang patid, nakasiyahan, kainan at sayawan ang selebrasyon ng Chinese New Year dito sa Binondo sa Maynila. Makulay na fireworks ang isinalubong sa Year of the Wood Dragon pagpatak ng hating gabi sa Jones Bridge sa Maynila. May hiwalay ring pagdiriwang sa isang mall sa Binondo. Pagsikat ng araw, makukulay na parada naman ang bumungad sa mga namamasyal sa Binondo. Bida ang Dragon Dance. Agaw eksena nga ang mga kabataan na ito sa kanilang Pinoy adaptation ng Dragon Dance. Gamit ang mga recycled na mga materials gaya ng mga karton at styrofoam na kagawa ng improvised na dragon prop ang mga kabataan na ito para sa selebrasyon ng Chinese New Year. Energy! Yay! Gumawa po silang paraan, para wala silang pambili. Gumawa po sila ng diskarte. Bukod sa mga kasiyahan, bahagi syempre ng bawat selebrasyon ang mga pagkain. Patok ang trending na mga kainan gaya ng Binondo's oldest fast food at mga street food gaya ng fried xiaolong bao, vegetable barbecue, milky bicho-bicho at sugarcane juice. Laging mahaba yung pila. Worth it naman po. Masarap po. Sulit naman po. Masarap po, tsaka may kakaibang lasa po siya. Maging mga dayuhan, game na nakisaya. Food and everything is amazing. May hagisan pa ng libreng tikoy sa mga dumayo. Dinarayo rin dito ang mga Lucky Charm. No harm in trying, so kaya nandito kami. Ayon sa isang feng shui expert, swerte ang hatid ng Year of the Wood Dragon sa mga ipinanganak ng Year of the Pig. Mag-ingat naman daw ngayong taon ng mga ipinanganak sa Year of the Horse at Rooster. May mga pangontra naman daw gaya nitong Blue Rhino Elephant para maiwasan ang losses. Depending on your animal sign, so you can get for money, for health, for wealth. The dragon is the most powerful animal sign. That's why it's very important for people to try to get the dragon to put in their house so that they can get the power of the dragon. Ivan, ngayong hapon ay nagkaroon din ng Solidarity Parade ng City of Manila kasama ang iba't ibang Filipino-Chinese organizations. Mula dito sa Binondo sa Maynila, binabati namin kayo dyan sa studio ng isang Gongxi Fatchay! Gongxi Fatchay! Maraming salamat, Bernadette Reyes. You are not supposed to land a plane on the highway, my guy. Nabalot ng itim na usok at apoy ang business jet na yan sa gitna ng abalang kalsada sa Florida sa Amerika. Ayon sa Florida Highway Patrol, nang subukang mag-crash landing ng jet sa daan ay bumangga naman ito sa isang sasakyan. 2 ang patay pero hindi tinukoy kung lulan ba ng aircraft o ng sasakyan ang mga biktima. Sa Sao Paulo, Brazil, ang tila normal na landing ng isang eroplano, emergency pala. Na-divert ang biyahe para makalapag ang eroplano dahil kulang ito
ng gulong. Pagsayad sa lupa, makikita ang bahagyang gumewang ang andar nito. Ligtas naman itong nakalapat. Aso, tricycle at mga water pump sa mga sakahan ang tinarget ng mga kawatan sa Tarlac at Pangasinan. Paspasan po natin ang ilang mga balita sa probinsya. 2 aso ninakaw sa isang kalsada sa Barangay Balibago, Primero, Tarlac City. Pagdaan ng truck, bumaba ang isang lalaki sabay dampot sa mga aso. Naiulat na ng may-ari sa barangay ang insidente. Patuloy ang investigasyon. Tricycle, tinarget ng mga magnanakaw sa Rosales, Pangasinan. Nakaparada sa gilid ng bahay ng biktima ang kanyang tricycle nang tangayin ng hindi pa nakikilalang salarin. Inaalam pa sa tulong ng mga CCTV sa lugar ang pagkakakilanlan ng magnanakaw. Ilang magsasaka, ninakawan ng water pump sa Kalasyaw, Pangasinan. Naitala ang pagkawala ng mga water pump sa Barangay Dinalawan, San Vicente, Longos at Banawang. Hinahanap pa ang mga kawatan. Naghigpit na ng seguridad sa mga naturang lugar habang nagpapatuloy ang investigasyon. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman. Nakatutok, 24 oras. Pinasigla ng ilang Chinese tradisyon ang mga kalye sa Bacolod City para sa pagdiriwang ng Bacolaudiat Festival. Hindi pinalampas sa mga turista ang kainan, night market at iba't ibang kompetisyon. Mula sa City of Smiles, nakatutok live si Eileen Pedreso ng GMA Video TV 1 Western Visayas. Eileen? Ivan, all smiles ang Filipino-Chinese community dito sa Bacolod City sa pagbubukas ng Bacolaudiat Festival. Muling narinig sa mga kalye sa Bacolod City ang tugtog ng tradisyonal na Chinese music na sinasabayan ng masisigla at makukulay na sayaw ng mga grupo mula sa Chinese schools at mga barangay. Hudyat ng opisyal na pagbukas ng Bacolaudiat Festival 2024 o ang pagsalubong ng Chinese community sa Year of the Wood Dragon. Ngayong taon, 6 na contingents ang nagpasiklaban ng performance sa street dance competition mula sa 13th hanggang sa 5th Lacson Streets. Ang mga bisita, maliban sa pag-e-enjoy sa food at performances, may bit-bit ding wishes ngayong New Lunar Year. Ilagaw kami as a family na mag-get together, gigibit tanan. My wish for this Chinese New Year is na mag-enjoy tatanan, gidiri subong, kag happy-happy lang Sinundan ito ng pagbukas ng Chopsticks Alley at Imperial Village o ang sikat na food walk ng night market na dinadayo ng mga bisita. Enjoy naman ang mga bisita sa panonood ng cultural show na may temang A Night in the Middle Kingdom. Napuno din ang Burgos Avenue ng mga manunood ng Dragon Lantern Making Competition kung saan 8 nagagandahang creations ng local artists ang naglaban-laban. Dugay na ni Nadula, ginagbalik siya this year. This year, since it's the Year of the Dragon, ginbalik namon. And this is to showcase ang mga artists diri sa Negros, not just Bacolod. Ang mga estudyante mula sa University of St. Lasal, Bacolod, lanterns na gawa sa recyclable materials ang ibinida. The lantern itself was kind of hard to make because it's our first time doing something of this scale. Dagdag saya sa Bacolaudiat celebration ng Kapuso Stars na sina Bubay, Clea Pineda, Jeric Gonzalez at John Lucas sa Kapuso Fiesta mamayang 8 p.m. sa North Capitol Road. Ivan, makikitang madami na ang bisita dito sa kalye sa Bacolod City. Hindi lang para mag-food trip at mamasyal, kundi pati na rin upang masaksihan ang performances ng mga lalahok sa street dance competition mamayang gabi. Sinisiguro rin ng kapulisan o ng otoridad ang mahigpit na seguridad sa lugar upang mapanatiling mapayapa ang selebrasyon ng Bacolaudiat Festival ngayong taon. Balik sa inyo dyan, Ivan. Maraming salamat, Eileen Pedreso ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.